Mga lutuing pinaglaanan ng oras at inihahanda na puno ng pagmamahal. Ganyan ang mga pagkaing matitikman sa kainan nila Nanay Gail Gungon. Namulat sa pamilyang pagkain ang negosyo sa Nueva Ecija. Dinala ni Nanay Gail sa syudad ang mga patok at panalo sa lasang inihahain nila. Alamin natin kung bakit nga ba binabalik-balikan ang kanilang kainan. Kilalanin natin si Nanay Gail na may negosyong kitang-kita. City. Aba, itong ating kasama natin, itong ating niluluto ngayon, ang isa sa sikat na barbecue or pagkain dito sa Project 6, ang barbecue ni Nanay Gail Gungon. Puntahan na natin sila, dalhin na natin ito, kahit na lumuluha ko. Oy, pwede bang may magluluto muna niyan? Kasi dadalhin ko dito si Nanay. Ba't ka nagtatago? Okay lang yan. Nandito ka, stop ka naman. Hi, Nanay! Hello! Hello, Nanay! Hi, Nanay! Good morning po. Kumusta? Okay Kumusta naman. ka? Okay. Mami, bati ka naman sa ating mga kabarangay. Ay, mga kabarangay. Morning. Morning po sa inyo lahat. Isang mabarbecue umaga sa'yo. Magkaamoy na tayo ngayon na may barbecue tayo. Eh, nandyan ang kita. Nandyan ang kita. Ulam, amoy ulam. Galing daw itong inyong barbecue, itong mga pagkain, actually my friends, sa Nueva Ecija. Oo. Nervous yan. Ang parents ko, yan ang naging business nila. Siya ang nagpalaki sa amin, itong hanap buhay na to. Anong? Since elementary ako, Aba. yun ang aming negosyo. So, ito po yung mga 5 years ago lang. Yee! No, Batang-bata. Wala. Tagal na to. Tagal na. Pang ilang generation kayo? Pangalawa? Sa generation, unang generation kami doon sa parents ko. Wow. Sa pangalawa si At alam mo bang Ate. na-discover ko, maisingit ko lang kasi nakakatuwa. Meron akong mga tita doon, mga kamag-anak na sa Ong Pao ko side, na kaibigan niya kasi ang mga lolo ko bago magpaniki, Meron ng kumarin kasi Cute. talagang gapan Nueva Ecija ang mga lolo ko sa Ong Pao ko side. Ano po? At syempre balik tayo sa ating negosyo. Ito pong inyong negosyo. Ang ganda po ng inyong restaurant. Correct. Ang ganda-ganda, well situated, talagang pagpasok Malinis. mo, malinis. Malinis Diba? ang kanilang pwesto. At ganito na, my friend, unahin na muna natin ano yung mga pagkain nila para mapakita na natin, close up na natin itong ating mga pagkain. Unahin na natin yung ating barbecue. Ito, Ayan. sa pork chop Ayan, tayo. Yan, pork chop, aming almusal. Tapos, Magkano ngayon, Mami? 100 ang per plate. May kasama na yung iced tea. Yun. All in. Menudo! Tagalog din yan. Wow! Ang serving namin, 85. At alam mo, ang dami ng serving niya. Oo. nga, pero Maraming serving nila. Minsan parang kakarampot na lang, parang Tama. dalawang subo lang, tapos na. Ito, hamonado. Oh, yung sarap! kanya ng mother ko. Yan ang experiment talaga? ng mother ko noon. Ano ang kakaiba sa hamonado po ninyo? Masarap siya, siyempre. May special po ba kayo bukod sa mga ibang... Secret yun. Ayun, yes. tama. Ito Ito, naman po. bistek. Pork yan. Pork steak. Tagalog. Ordinary Ito gusto ko to, Mami. Kwento mo kung ano Ito, yan. adobo, yan ang special din namin sa amin, yung mga kakapatid. Kasi meron ako mga kapatid na meron ding pwesto na kainan. Yan ang naman ng parents ko din. Yan, Mami, ang adobong Nueva Ecija, di ba? Actually, Anong sa pinagkaiba? amin, medyo crispy siya. Tsaka, Piniprito po. Wow. Parang ganyan yung pag-adobo ni Joms, yung Oo. husband ko po. ah, Gusto niya piniprito muna yung mga... Tama, sarap yun. Tapos, syempre, ito yung Syempre. tinatawag ako niyan. pinag-oongan. Pinagoongan! Twist, with the twist. meron din sila sa mga gusto ng Bang silog. Bang silog. ang kanilang... Oo. Diyan kami unang diyan ako nag-start. Yan talaga Oo. Sino po ang nagturo po sa inyo sa pagnenegosyo ng pagkain, Mami? Parents namin. Doon kami lumaki. Ang hanap buhay na yon. Yun ang nagpalaki sa amin. At inumpisahan niyo raw ito noong 1994 dito na sa Metro Manila. Kasi naiinip ako, wala akong ginagawa. Nakatenga lang ako sa bahay. Eh yung husband ko, ayaw ako Ayaw ko pagtrabaho pag ako, tumatakas ako, nagtitinda ako ng barbecue. Nung nalaman niya ba eventually? Kasi hinahanap na ng tao eh. Tapos anong nalaman na lang niya dahil naghahanap ang tao? Oo, nagtatanong na. And then saka mo ni-reveal sa asawa mo. Yun. Ano sabi po ng husband?
Okay lang sa kanya, basta hindi ako masyadong tutok na mahihirapan. Ano ba yung reason po niya? Ba't ayaw kanyong magpagtrabuhin? Gusto niya ba na hindi kayo mapagod? Plain housewife, gano'n ang gusto niya. Ayun. Pero syempre, lagi nating tatandaan yung ating mga, lalo ngayon, yung generation ngayon, alam nyo, ang daming pwedeng i-offer sa inyo ng mga wife ninyo na hindi nyo lang na-didiscover. Dahil pwede nyo, kaya nga kayo magkasawa dahil magkaano kayo, Magkatuwang. magkaagapay, magkatuwang. Magkatuwang. Naging maganda. Okay, oh. Ano po yung naging resulta nitong inyong barbecue? Eto, nadagdagan Lumaki, ng ano? ng Lumaki lunch. yung restaurant Ang nyo. ating Lumaki. Lumaki, Dati, no, Nay? Opo. ano dun, dati kasi lumalabas lang doon yung barbecuehan. Tapos, Ngayon, dinadayo na. marami ang order. Gaano karaming barbecue po ang inyong ginagawa sa araw? Yung 10 kilos sa sa isang araw. 10 kilos. Iba pa pag weekend, syempre. Pag kami kasi, may mga order lang 50, tatawag lang, ayun, madadagdagan. Pwedeng umorder ng bultuhan, yung marathon. Meron. Hanggang ilang araw po dapat kayong mag-order para So, 3 days before. Kasi kung minsan may order ng, yung pinaka 100, gano'n. Tapos mas more than 100, mga 3 days before kailangan. Mami, ano pong motivation nyo sa pagtitinda? Kasi po, maraming taon na ang pagnenegosyo. I'm sure maraming mga pagsubok na pinagdaanan. Yes. Pero narito pa rin kayo. Ano pwede nyo i-share sa ating mga kabarangay? Sa staying ko doon? power ng inyong negosyo? Siyempre, unang-una sa mga anak mo, para sa mga anak. Motivation mo Tapos, sila. No? yung sa akin, yung passion ko na, libangan, At sinisigurado mo na masarap yung food, ano? Siyempre naman. Yun talaga yun eh. Food business eh. Dapat masarap pag food. Aha. Ang mga, yes. So, ibig sabihin ba nun, Nay, nung tinayo nito noong 1994 hanggang ngayon, kayo pa rin po ba yung nag-aasikaso sa kusina, nagluluto? Ako pa rin. Ikaw pa rin? Oo, ako pa rin. Wow! Bakit hindi kayo tumitigil? Yung timpla kasi nababago pagka iba na ang nagkukod eh. Yung lasa. Kamukha nung magkaroon ako ng sakit. Yung mga anak ko nagluto. Alam. So naipasa nyo na ngayon sa mga... No, hindi pa. Kasi nung ma-hospital ako, siyempre hindi ako pwede. Sila nagluto. Yung mga kumakain, sabi nila, hindi mama mo nagluto. I'm sorry sa mga anak niya. Totoo po yun, ano? No, totoo. Ano ho ba ang sekreto ng isang nanay, Gail, sa pagluluto ng kanyang mga pagkain? Siguro yung tamang paghahalo, tamang timing, Mami, timing. Oras din po, no? Mami, mag-serve ako sa'yo ha. Mag-relax, kain tayo. Ay, Tamang timing. Tapos ano? makakain na ako diabetes. Oo. Ang galing. Binawatch siya rin ang kanyang sarili kasi siya diabetic daw po siya kaya hindi siya makakain. Oo. Oo, tama. Pero, gulay. Siyempre pwede rin ang gulay. Ayan. Bawal. Rice ang bawal. Itlog pwede. Ayan. Nanay Gail, ano po ang inyong parang pinakahuling tip na pwedeng ibigay sa ating mga nanay na gustong pasukin ang kagaya ng negosyo na meron? Kailangan mahabang pasensya, tiyaga, tsaka yung hirap talaga ng pagluluto. Hindi yung biro. At hindi minamadali. Kailangan tutok ka talaga. Ikaw talaga magtitimpla kung ano yung mga para mag-stay yung lasa. Good job! Palakpakan naman natin si Nanay Gail! Napakahusay! At Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!